Panlipunan, ang inyong bagong paboritong programa mula sa Cooperative and Social Enterprise Authority, BARMM. Dito, bubuksan natin ang pintuan sa mga social enterprises, mga makabagong negosyo na ang pangunahing layunin ay lutasin ang mga problema sa lipunan, kalikasan at kultura. Napapakinggan tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DXMS Radyo Bida, 882 sa inyong mga radyo at sabay napapanood sa FB Live ng DXMS Radyo Bida, Cotabato City. Tunay na kwento ng pagbabago, makabuluhang diskusyon at mga ideyang magbibigay inspirasyon sa iyo. Gawa at ginhawa, negosyong panlipunan, hatid sa inyo ng Cooperative and Social Enterprise Authority, BARMM. Sama-sama nating itayo ang mas magandang kinabukasan. Isang masayang tanghali Luzon, Visayas and Mindanao, buong Pilipinas, hello world. Ito na naman po kami, magkakasama ho tayo sa programa ho, hatid ng Cooperatives and Social Enterprise Authority, BARMM. Ito ang Gawa at Ginhawa, Negosyong Panlipunan. Ako po si Nikki the Monster at ngayong tanghaling ito, August 19, 2025. Tuesday, of course, every Tuesday to, and isa na namang makabuluhang pag-uusap. Sana nga makabuluhan talaga dapat, no? And medyo na-late lang yung mga kasamahan ko dahil at this moment, very traffic po sa Cotabato City. So, we're informing everyone na it's raining cats and dogs, right? Ang lakas ng ulan. So, sa mga na-stranded ho sa oras na ito at may dalang cellphone, tumutok po kayo sa amin para hindi po kayo mainip sa loob ng inyong sasakyan, kung saan man kayo. Alright? So, kami po ay live na live sa mga pages ho ng DXMS Radyo Vida, DXOL Happy FM, and of course, yung inyong page, ano nga yun? Social Enterprise Barn. Yes. Okay. So, ito ho yun na. Manalo po kayo at makinig sa araw na ito. Mamimigay po kami ng papremyo habang kayo ay nanonood. How about that? Diba? Ang taray ng show na ito. So, kailangan tumutok po kayo sa amin. Paki-share po ang programang ito sa inyong mga wall para ma-qualify po kayo sa aming mga pa-promo ngayong pa-premyo. Kasi pag hindi nyo shinare, wala. Walang premyo. Walang premyo. Ayun, ha? So, ngayon, ang ating pakilala mo na yung talagang mga regular na kasama ko. Mamaya na yung yung nakikita mo ninyong gwapo sa screen. Of course, we have Ma'am Rashia. Go ahead, pakilala ka. Hello po, assalamualaikum. Magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig sa kanilang mga radyo at sa mga nanonood sa kanilang Facebook account. Happy lunch po sa ating lahat. Sana po magstay kayo hanggang sa matapos ang show namin ngayon. Alright. Siya po si Rashia Mapog Emblawa Amir, ang Community Development Officer 2 ng CISEA. And dito naman sa gawing kanan ko, of course, go ahead, pakilala ka naman, ma'am. Assalamualaikum. I am Amira Lauban po, ang Community Development Officer 3 ng Social Enterprise Division. Mapya mo do sa Lukitan Ulangon. Makinig po kayo at manood dahil marami tayo. At manalo. At manalo. At dahil may pa-premyo tayo. Yes. And we have our guest sa tanghaling ito. Go ahead, sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga tagapakinig. Yes. I am Nur Jamil Makakwa, the Planning Officer of CISEA BARM. Yes, siya po si Nur Jamil Makakwa, ang Planning Officer 3. Okay, so last time hindi siya kasama. So, maganda ito pag-uusapan natin ngayong tanghali na ito, But anyway, bago muna tayong magsimula para pampainit ng tanghali, magbibigay tayo ng question. Same question pa rito last time, pero kailangan talagang may recall na matatak sa ating mind. Ano ba ang acronym ng CISEA? Yan, okay? So, saan sila pwedeng sumagot? Of course, you can put your answers sa comments thread namin sa pages DXOL, DXMS. And of course, page pala, Babu Nikki. Okay? And doon sa ating hotline, what's that? 0926-958-5527. Oh, yan. Sa mga nakikinig sa radyo, again, what's the number, Ma'am Rashia? 0926-958-5527.
0917-938-2727. Yes, at doon sa mga netizen, doon naman sa comment thread. So again na, ano ang meaning ng CISEA? What's the acronym? Ayun, napakadali niya kasi nabanggit na namin kanina, Yes. hindi lang basta namin yan na uulit-ulit pa, okay? So anyway, we will be talking about the so-called SE Laboratory. Ayan, hindi ito yung baka iba kasi agad na pumasok Yes, sa mic ko. SE Laboratory, yan na magandang tanghali sa what is this SE Laboratory, Mama? Amira. Nalilito ako Okay po, maganda. simulan na lang po natin sa ang Cooperative and Social Enterprise Authority of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or CISEA BARM, is the first regional social laboratory of the Social Enterprise Roadmap. Anyway, yung Social Enterprise Roadmap, yun yung topic natin mamaya next week. Next week yun, Yes. kasi magbabakasyon muna tayo. Yes. Okay? Yun. Oo, wag naman So, Ma'am, what is the Regional Social Enterprise Laboratory in the BARM? Okay. So, ang CISEA BARM may isang regional na ahensya na nakatuon sa pagsuporta at pagpapalago ng mga kooperatiba at social enterprise. So, sa social enterprise, pwedeng cooperative, sole proprietorship, or association sa buong region ng Bangsamoro. So, ito ang nangunguna sa sakatuparan ng layunin para sa inklusibo at matagalang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng negosyong pinapatakbo ng komunidad at may malasakit sa lipunan. Kaya yung title natin ay Gawa at Ginhawa, Negosyong Panlipunan. Okay. So, meron pa, Ma'am Nikki. Go So, bilang ahead. isang social laboratory, ang CISEA BARM ay nagsisilbing sentro ng pag-implement para sa mga makabago at malikhaing palisiya at programa para sa social enterprise, at nagpapadali din ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang stakeholders tulad ng lokal na negosyante, kooperatiba or ahensya ng gobyerno at mga development partners. So madaling sabi, para itong laboratorio ng kabuhayan kung saan sinusubukan at pinapanday ang mga idea bago ito palawakin at gawing mas malaking programa sa BARM. For short, Ma'am Nikki, first time ang CISEA BARM na Yes. magre-rehistro sa mga ating social enterprises. Oh, that's good. So, Oo. So, sa ibang bansa, meron na, Ma'am Nick, sa Malaysia, Thailand. So, Okay. kapag na-approve na itong social enterprise natin na code, actually may code, pero mamaya talakayin na lang natin. Kasama si Sergio sa pagtalakay niyan at si Ma'am Rashia, no? So, ang tanong ko po, ano ba ang mga particular na programa dito sa social enterprise? Sino ang pwedeng sumagot nito? Ma'am Rasha? Ma'am Rashia. Go ahead, Ma'am Rashia. Okay. So, for now, Ma'am Nix, may mga programs ang social enterprise under CISEA na binibigay sa ating mga different business sectors, such as mga nabanggit ni Ma'am Ami kanina, kagaya ng cooperatives, association, ang mga sole proprietorship. Ang binibigay pong programa ng Social Enterprise Division sa mga nabanggit kong business sectors ay una-una is ang pagbibigay namin ng capacity development or mga training sa kanila kung paano nila mapapabuti at mapapangalagaan yung business na meron sila. At the same time, kaakibat ng pagbibigay namin ng mga training sa kanila ay ang pagbibigay din ng aming opisina ng pangkapital po sa kanilang business na pwedeng makatulong pa para mas mapausbong nila at mapabuti pa yung takbo ng pagbibusiness nila. So, yun po yung dalawang ino-offer or binibigay ng Social Enterprise Division from CISEA or ang Cooperative and Social Enterprise Authority sa ating mga business sectors, trainings and pangkapital po nila or financial assistance. Alright, thank you, Ma'am Rasha. Very clear, ano? So, ang next question ko is, may umiiral po bang batas o panukalang batas sa BARM na sumasaklaw sa Social Enterprise Laboratory?
Sasagutin ko po Ma'am yan, Amira, Mix. go ahead. So, sa Sisaya Barn po, meron po tayong tinatawag na BTA Bill number 210, Bangsamoro Cooperative and Social Enterprise Bill. Actually, ma'am, bill pa lang siya kaya panukalang batas pa ito, proposal pa lang na Proposal pwedeng pa lang. pag-aralan, Oo, okay. pagdedebatihan at pwede pang amendahan. So kapag na-aproba na itong batas, doon natin may matatawag na batas o code. Kaya humihingi po kami ng tulong sa Bangsamoro Transition Authority Parliament para ma-approve po itong BTA Bill number 210. Oh, that's nice. Sana nga, no? Kasi malaking tulong din talaga ito, no? So, Ma'am Amira, okay, si Sir Jam siguro sasagot ng ating katanungan na ano itong mga layunin nito, itong programang ito? Yes, ma'am. So, ang social enterprise program, ang pinaka-bottom line na layunin niya is not just the profit ng mga businesses or any individuals sa sole proprietorship and cooperatives and partnerships and corporations. Ang pinaka layunin nito ay makatulong sa community through social movements such as environmental movement, cultural awakening. Ang sa gayon ay patuloy pa rin ang pagbibigay ng mga tao ng kanilang mga cultural beliefs, ng kanilang mga environmental ideas ng makatulong sa kanilang communities. Oh, I see. So, ano ba ang kahulugan at layunin ng BSEC? Baka mas madagdagan yun. Yes. Ang Bangsamoro Social Enterprise Council or BSEC ay isang mahalagang bahagi ng pagsulong ng social enterprise sa BARB na nilatag sa ilalim ng iminungkahing Bangsamoro Cooperative and Social Enterprise Code BTA Bill number 210. So, ito ay itinataguyod ng social enterprise ang instrumental agency ng responsible sa parerehistro. Parang kinakabahan ako, Ma'am Nix, no? So, at saka nilalamig ako. Actually, yan ito na yung naipit kayo sa traffic Resulta yan ng naulanan ka pa. Masyado tayong seryoso. Yeah. So, okay. I guess okay. Sige, tuloy natin ito. So, ang BSEC, Ma'am Mix, nagsisilbi ang BSEC bilang isang alliance or samahan ng mga social enterprise leaders na nagsasama-sama sa kanilang kaalaman, network at karanasan upang mapalago at masuportahan ang ating sector. Okay. That's nice, ano? Yeah. So, anyway, before we proceed with the next question, ang sasagot si Sir Jam, can we check our inboxes? Inbox kung may nanalo na ba ng ating first question kanina before we proceed with our another question. Sino bang nanalo ngayon dyan? I-check natin kina Sir Azlan and Sir Carl John Daniel. Kung may nanalo na ba sa question natin kung ano ang acronym ng CISEA. Yon. Dahil dyan, pag nanalo po kayo, meron kayong GCash load at pamimigay natin, Ma'am Rasha, right? So, pakicheck sa mga pages natin. O, pwede silang mag-PM sa, mag-message sa, what's the number again? 0926-958. Again, sorry. Again, go. 0926-958-5527. Oh, ayan ha. So, wala pa nakakasagot. So guys, sa mga nanonood po sa amin ngayon, ano ang ibig sabihin ng CISEA? At pag nasagot po ninyo yung CSEA na yan, actually nasa caption na yata yung sagot no? Pero kayong GCash, ayan, pang-load lang naman. Baka isipin ninyo, libo-libo bibigyan namin ito. Why not? Siguro soon, someday, inshallah. Pag tumagal-tagal pa programa. Okay. So, let's go back to our topic, the Social Enterprise Laboratory. So, Sir Jam, sino ang makikinabang sa Social Enterprise Laboratory? Okay. Ang pinaka-primary beneficiary natin dito, ma'am, is yung mga businesses, nasa business sector, na meron silang kasalukuyan ini-implement na social missions. So, meron tayong mga identified individuals and
organizations na currently na ginagawa nila ang kanilang mga social mission, and that's a result of the benchmarking activities of the Social Enterprise Division ng CISEA. So for now, meron tayong I think more than 100 business organizations na pwede nating magkaroon ng pwede maging beneficiary ng ating mga movement pagdating sa social enterprises. Okay, so yung mga makikinabang dito, Ma'am Russia and Ma'am, nabanggit nga ni Sir, so dagdagan niyo pa ho. Pwede ba dito yung mga yung mga lokal na kooperatiba, social entrepreneurs? Yes, ma'am, yes. Okay, who else? Sino pa? Mga IDPs natin, syempre. Yung mga marginalized groups sa BARM, right? Yes, mga indigenous people. Kasi sila yung napag-iiwanan sa development programs natin, di ba? So, kailangan talaga naming bumaba at makita yung mga negosyo. Like, may maliliit na negosyo. Syempre, ma'am, hindi pwedeng maging social enterprise kapag walang negosyo. So, of course. Yes. So, may mga maliliit na negosyo na hindi natin napupuntan, pero kami, sinusubukan talaga naming babaan. At the same time, nag-interview rin kami, ma'am, like yun yung sabi ni Sir Jam na benchmarking, at para malaman namin kung may tinutulong sila sa community. Yes. So, magbigay kayo ng halimbawa ng mga marginalized groups sa BARM, Ma'am Russia, like mga mangisda, mga sasaka, right? Yes. Sino pa? Fisher folks. Ano pa ba? Kabataan daw sa libid na lugar. Yun ang nalaman ko sa inyo, no? Kahit yung mga PWD, person with disability. For as long as they have their business. And most especially, nandun yung social mission doon sa business kasi we have to identify this itong mga marginalized groups, kasi baka isipin nila baka itong certain lang group lang. No, marami actually, yung nga nabanggit ni Ma'am Russia, mangingisda at magsasaka, mga kabataan sa liblib na lugar, okay? Tapos yung mga kababaihan, of course, right? Women. Indigenous peoples, non-more indigenous communities, ayan, tulad ng mga Teduray, Lambangian, Dulangan, Manobo. Right? Yes, no? Na minsan mag-iiwanan na ng sa development programs. Ayan. So, mga actually, mas marami siguro PWDs. Actually, meron akong na-interview din. Meron siyang Bulaluhan. Okay. So, yung owner nun is Pilay. Okay. Since birth. Siya, may problem talaga sa... Okay. Baka polio victim siya. Okay. So, yung business nga, ma'am, meron siyang 5% off sa mga katulad niya. That's nice, di ba? So, yun na yun, no? Even yung mga buckwheat o yung internally displaced persons talaga, yung mga apektado ng gera, ng sakuna, di ba? They're qualified for this, Ma'am Russia and Sir Jam, right? Yes, ma'am. Oo. And the urban poor na sinasabi. Yes. Okay. Everyone is invited po to become social entrepreneurs for as long as andun lang talaga, Ma'am Nix, yung business and yung social mission nila. So, even if they're marginalized, they belong to the marginalized group, kailangan talaga may business pa rin sila mag-exist. Yes po. Kasi hindi pa pwede yun, magsasaka ako pero wala akong business. Hindi ganun. Hindi po. Sasaka sa business. Okay, sige. Yun na, at least nakikinig kayo ng maayos. Yes. Alright, so we have our existing question, ano ba ang ibig sabihin ng CISEA? Actually, marami pa kaming questions para kay Sir Jam, kay Ma'am Russia, and kay Ma'am Amira. We will entertain yung mga nasa inbox namin na questions about this Social Enterprise Laboratory. Kaya makinig po kayo dito. Again, please share itong programa na ito sa inyong mga wall. Okay? Napapanood po kami at this very moment sa DXMS Radio Bida page, DXOL Happy FM page, sa aking personal page, this Babu Niki, and of course sa CISEA BARM page. So, magbabalik po kami, magko-commercial break kami for, sandali lang po. We'll be back right after the commercial. Rete Style is a social enterprise rooted in Marawi City. We are a creative brand that transforms traditional textiles into modern fashion while uplifting the lives of Maranao women through sustainable livelihood. Our mission is to provide dignified income opportunities for women artisans and weavers in conflict-affected communities. Our vision is a thriving creative ecosystem that preserves cultural heritage, empowers women, and contributes to peace building through fashion.
As a small social enterprise, scaling up has been challenging, especially with inflation and other economic barriers. That's why we're deeply grateful for organizations like Cooperatives and Social Enterprises Authority or CSEA BARM, whose support helps MSMEs like ours grow, adapt, and continue creating impact. Thanks to the Social Enterprise Sustainable Assistance for Viable Enterprise or SE-SAVE grant from the CSEA BARM, we were able to purchase equipment that is very essential for efficient business operations. Through the grant also, we were able to conduct skills development and training workshops for our artisan partners, focus on improving craftsmanship, design thinking, and productivity. These sessions boosted their confidence, strengthened their skills, and improved the overall quality of our production. With improved facilities and skills, our production capacity has significantly increased. We can now accommodate more orders, meet higher standards, and explore new product lines. This opportunity opened door for us as we were able to organize our very first modest fashion show called Tanor. It's a fashion show for a cause, also supported by CSEA BARM. It was an incredible opportunity to showcase our work on a bigger platform, connect with advocates, and celebrate Mindanao creativity on stage. We've also expanded our reach by operating online and consigning with Oro Creatives in Century Mall, Cagayan de Oro City. We have also participated independently with expos and bazaar both locally and nationally. These channels help us bring Marawi-made fashion to a wider audience both locally and beyond. We dream of seeing more women thrive, more culture celebrated, and more communities empowered. So from all of us at Arete Style, thank you very much CSEA BARM and all the organization behind SE. Alright, we're back na po sa ating programang Gawa at Ginhawa, Negosyong Panlipunan, hatid ng CSEA BARM. So again, hindi ko babanggitin kung anong ibig sabihin ng CSEA. I guess may winner na tayo. Pakicheck nga Carl John Daniel and Azlan sa DXOL. Para nakita ko doon sa page, may sumagot. Oo. Yan, ano ang ibig sabihin ng CSEA? Yun. Hindi nyo nabubuksan yung ano. Nakita ko dito lang yung winner. Sige, bahala kayo dyan. Kukunin ko yung ano. So, we're back here. Okay, we're talking about the Regional Social Enterprise Laboratory, ano. Kanina we already asked so many questions, so dagdag lang po, ano. Ano ang isang Regional Social Enterprise Laboratory at paano ito naiiba sa isang ordinaryong business incubator? Sir Jam? Okay. Thank you. Ang Regional Social Enterprise Laboratory is an initiative, model initiative with our partners from Manila, ang BIG. Okay. So, na-craft natin itong idea kasi just a brief background lang. Ang social enterprise is first sa BARM. Actually, wala siyang batas sa national level and wala ring agency at national level na nagre-regulate ng social enterprises. So, first time ito sa BARM. That's why tayo ang first na beneficiary ng Regional Social Enterprise Laboratory. So, ang first na primary na adhikain ng Social Enterprise Laboratory is makapagbigay ng education and research, training and technical assistance sa amin dito sa BARM para gradual natin may bigay sa mga tao sa grassroots communities. Oh, okay. So, ano ang pangunahing mission ng lab na ito para sa ating rehiyon? Ulitin natin yung question na yun para sa mga late tuners natin ngayon lang. Actually, we already asked this question, but we have some late tuners, late viewers. So, Sir Jem, ano ang pangunahing layunin o mission ng lab na ito para sa ating rehiyon? Ang pangunahing layunin niya, ma'am, is yung ating business sector, ang magiging bottom line niya is instead of profit, magkakaroon na siya ng social mission. Okay. So that's upright to the
businesses kung anong gusto nilang social mission na susundin. So for instance, sa youth, pwede sila magkaroon ng youth empowerment while gaining profit sa business. Oh, okay. So through social enterprises, hindi lang sila nagkakandak ng business to earn profit, but also encouraging other youths to participate in youth empowerment programs. So yun ang pwedeng maging isang halimbawa na pwedeng gagawin ng isang social enterprise. So aking panawagan lang sa mga youth sector, I think this is the best opportunity for us to engage into social entrepreneurship kasi nasa kabataan ang kinabukasan. Yes. Opo. So magiging opportunity natin ng social enterprises para magkaroon ng mga social mission in the long run. Kasi nagsisimula pa lang tayo ngayon. So I think this is a very good chance for us na kasi actually ang sa BARM ngayon ay it's sad to say but still we are the poorest region in the entire Philippines. Yeah. So I think nasa ating mga kabataan ang pag-asa ng BARM. Exactly. Opo. Tama yan, Sir Jam. Ano? So, maaari po bang bigyan nyo kami, Sir Jam, ng simpleng paliwanag kung anong problema ang tinutulungan nitong solusyonan? So, ma'am, actually, it really depends on the community level. Alright. Opo. Kung anong nakikita ng mga business organization sa kanilang community. For instance, kung nasa community sila ng lugar kung saan wala masyadong tubig, so pwede silang gumawa ng initiative na magkaroon ng water system sa kanilang mga lugar. That's just an example, no? So marami tayong pwedeng gawin. Pwede lang kasi actually ang SE meron silang program na tumutulong sa strategic planning ng mga social enterprises. So through our cooperation sa kanila, pwede natin tulungan yung mga business organizations na magkaroon ng social mission by identifying the problems in their community. Alright. So, that's nice, no? Now, let's have this question para kay Ma'am Amira. So, paano nyo pinipili yung mga social enterprise o mga negosyanteng inyong tinutulungan? Ano yung pinakamahalagang pamantayan? Tinutulungan namin sila, ma'am, through systematic process and also our benchmarking po, ma'am. Diyan, yan ang unang process namin. Magbe-benchmark kami, ma'am, mag-interview. Okay. At doon, ma'am, malalaman namin kung pwede kang pumasok sa social enterprise kapag may purpose ka po. Alright. Oh, that's nice, ano? Well, 12:37, meron sa tayong winner kanina sa ating kaso lang. Mukhang mali ata yung sagot niya. Okay? So, hindi niya nag-gets ko ano ba yung CSEA. Okay? CSEA. Ano ang acronym ho ng CSEA? At pag nasagot po ninyo yan, meron po kayong GCash na ibibigay sa inyo. So, abangan po ninyo yan. Sir, back to Sir Jam, ano? So, Sir Jam, maaari po ba kayong magbahagi ng, little story lang siguro tungkol sa isang social enterprise na natulungan ng CSEA? Okay, so... Yan, tapos. I think si Ma'am Rash yung pwede sumagot Okay. niya. Sige, Ma'am Rash. Kayo yung nasa okay, sorry about that. So, ilarawan ninyo, Ma'am Rash, yung kanilang paglalakbay mula sa isang ideya hanggang sa naging actual na negosyo. Just a little story lang naman para ma-encourage yung mga nanonood at nakikinig ngayon sa radyo. Go ahead. Okay, so Ma'am Nix kasi, kagaya ng sinasabi nila Sir Jam and ni Ma'am Ami, nagbe-benchmark po kami sa mga alam namin na may mga business and potential social enterprises. So with that benchmarking, we introduce what social enterprise is. At the same time, ang pinupuntahan po namin is yung may mga businesses na po. So with that, na-share namin yung knowledge namin with social enterprise and also them na-share nila yung story nila. So, may mga businesses na tayo before na hindi nila alam na nagso-social enterprise na pala sila. Okay. So, since nagkaroon ng social enterprise sa BARM and kami na nagkakandak ng benchmarking and monitoring or evaluation, so, natitrace namin yung background story nila from beginning hanggang sa nagkaroon na sila ng social mission. So, may mga
cooperatives tayo from different areas, Cotabato, Maguindanao, and Salanao, na mga social enterprises. Isa na doon, Ma'am Nix, yung Yantakos. Yantakos, ano Yantakos? Yantakos, ang name po ng cooperative nila. I thought naman it's a business. Akala ko takoyakin dating. No. Yantakos. They produce Okay. mga Maguindanao delicacies, Ma'am Nix. Ay, naku, sana mabigyan tayo ng sample niyan. Okay, Sana. sige. Actually, isa sila sa mga invited natin sa susunod na mga episode natin, Okay. inshallah. So, isa sila sa mga beneficiary namin actually, and isa sila sa mga social enterprise na iniingatan namin dito sa Cotabato City po. Before, kinukulang sila and kapos sila sa pag-market ng products nila. Okay. So, since nagkaroon ng BARM, nagkaroon ng MTIT, CISEA, and MOST, natulungan silang mas pagandahin and palaguhin yung business nila. Alright. Okay, it's 12:40. Always remember, tandaan ho ninyo, Regional Social Enterprise Laboratory yung ating pinag-uusapan ngayon. Okay. So right now, nag-PM sa atin ang ating technical side. We have our winner for the first question. Paki-check nga, Ma'am Ma'am Amira, sa ating system kung sino yung nanalo. Ayan. Wala ba ni... Hindi, doon sa ating Oo. Sa group chat. Ayan, may nakasagot daw. Si Asian Newton. Ay, oo. Ito, Ishan. Hindi ko Ishan Newton. Ayan na, Ishan. Tama yung sagot niya, si CISEA means Cooperative and Social Enterprise Authority. So, pakisend mo yung number mo dyan sa mismong sa thread na lang kasi yung aming messenger. Parang foreigner, ma'am, no? Yung last name. Oo. Let's say, kahit dami account niya, pag may number kayo, padadalahan namin kayo ng kasi may mga Gcash. May mga may mga netizen na they're using other, dump account lang. Pero actually, mga tao pa rin yung mga yan. Okay. Mga pwede silang maging social enterprise. Hindi yung mga AI, okay? Anyway, so again ang title ho natin is Regional Social Enterprise Laboratory. Okay. So, ang next question ko, para kay Ma'am Amira, anong klaseng tulong ang ibinibigay ng CISEA sa mga startup na ito? After the benchmarking po, pag-qualified na sila as a social enterprise, binibigyan po namin sila ng mga link na pwede nilang i-zoom. Actually, tinuturuan din namin sila paano sumali sa Zoom pag may mga meetings. Kasi may mga hindi rin computer literate. Even I myself, mahirap hindi na ako ganun kagaling sa computer Oo, talaga. Tinuturuan nyo rin sila. Yes. Okay. So, aside sa mga capacity training, ma'am, meron din kami yung pondo, kapital sa negosyo. Okay. Kapag qualified ka na sa social enterprise, and may purpose ka, napatunayan namin yun na tumutulong ka sa community. Okay. So, ang CISEA BARM or Social Enterprise Division, magbibigay ng pondo para panimula or pandagdag sa inyong kapital. Okay. Ganun. Okay. So, Ma'am Rasha, paano nyo sinusukat ang tagumpay ng inyong trabaho maliban sa financial na kita? Syempre po, after It's a very important question talaga. Yes. Okay, go ahead. So, after ng pagbibigay namin ng mga financial assistance, nagkakandak kami ng monitoring and evaluation para ma-monitor kung ano na ba kumusta na ba yung business na meron sila. And kung na-implement po ba ng maayos yung binigay ng office namin na financial assistance. Kasi, Ma'am Nix, yung financial assistance is for their business kasi yun. Opo. And not for the member of the cooperative or whatsoever na nabibigyan ng financial assistance. So, with that, ibig sabihin, yung financial assistance na binibigay namin is dapat nakapondo doon sa business na meron sila. And with our monitoring and evaluation, na measure namin if naging successful ba yung pagbibigay ng office namin ng financial assistance sa mga beneficiaries namin. Yes. Okay. Thank you, Ma'am Rasha, So, before we proceed with few questions left because we're on the last quarter na ho ng ating programa. Ano ang
pinag-uusapan natin ngayon. Para doon sa mga nakikinig ngayon, it's winning time once again, okay? Sa mga viewers namin, sa mga listeners sa radyo, sa DXMS, sa Radyo Vida, ano nga pala yung natin, topic for today? Diba kanina nabanggit ko na siya? It's RSEL. Ayan. Anong ibig sabihin ng RSEL? That's the topic. Okay? Mukhang nakalagay ba sa caption? Wala, no? But, na-mention na namin kanina, ha? Ano yung pinag-uusapan namin sa programang ito? RSEL. Ayan. Pag nasagot po ninyo yan, meron po kayong premyo na GCash load. Ayun. Ang ganda ng usapan na ito, no? So, thank you, Mama Rasha, do sa question ko about yung paano sinusukat yung tagumpay, blah blah blah, no? So, okay, Sir Jam tayo, no? Bakit, Sir Jam, mahalaga na ang ganitong klaseng proyekto ay nakatuon sa ating rehiyon kumpara sa pambansang saklaw? I think, ma'am, nakikita natin yun on the part na kasi ang BARM is in a developing stage, unlike other region na masasabi nating develop na sila. So, sa part natin sa BARM, there's a good chance na mas magiging better ang ating development through partnership of private and public sector. Okay. So, for instance, kung may gagawin na proyekto ang gobyerno and nandyan ang private sector to complement that program, so, mas nakikita natin mas malaking chance ng success for development sa pagdating ng for that specific program. Alright. So, anong susunod na hakbang para sa Regional Social Enterprise Laboratory? Mayroon ba kayong mga bagong proyekto o inisyatibo sa na paparating? Yes, ma'am. So, for now, ang nilalaman ng Memorandum of Agreement, Memorandum of Understanding natin sa Regional Social Enterprise Laboratory is at first magkakaroon tayo ng trainings more on educational aspect of social enterprises lang. So, right after that, meron tayong inaabangan. Actually, currently na natin ini-implement yung ating mga financial assistance para sa mga social enterprises. So, pag na-establish na natin yung social enterprise na system natin dito sa BARM, so, gradual tayo mag-move towards partnership into implementation na. Kasi right now, tinutulungan pa lang natin sila na maka-establish So, ang pinakalayunin natin is maging partner natin sila for development. So who knows, maybe in 10 years there's a social enterprise na magiging mayaman. So why not, di ba? Dream big. So magkakaroon sila ng social mission in partnership of governments na magkakaroon tayo ng concrete na development na makikita dito sa BARM. Alright. It's already 12:47. So, it's a follow-up question. So, paano maaaring makilahok o sumuporta ang ating mga tagapakinig sa lab na ito? Meron bang volunteer volunteer opportunities o paraan para mag-donate? Ganon? So, I think, ma'am, it's time for Ma'am Ami to answer that kasi sila yung nasa technical side ng SC. Again, who will answer this, itong question? Follow-up question lang naman to. Pero pag it was a question given by somebody I know, paano ba daw maaaring makilahok o sumuporta yung mga listeners sa laboratory na ito? Meron bang volunteer opportunities o paraan para mag-donate? Wala, Wala pa po. Kasi hindi pa nga po siya established. Yes, yun. Hindi pa Hindi pa siya established. So, hindi pa tayo makaka-form ng any programs related sa laboratory. But soon, inshallah. Yes. And parang feeling ko mangyayari talaga to. Pero anyway, Ma'am Mix, kung may negosyo naman sila, pwede silang pumunta sa amin na puntahan nyo kami. So, may ibang negosyo kasi, ano daw yung location ninyo pupuntahan? Yes. sa loob ng Bangsamoro Government Center. Sa BARM po, compound o RC. So, to be exact, nasa JICA or Japan Arm Building po located ang CISEA. Sa taas po namin ay ang DAB and ang katabing office po namin ay ang BHRC. So, yung may Japan ba to, di ba? Yes, Japan Arm. Na color green ang building. Kasi yun na naman na merong doon, signage sa Japan. Pag yung Japan, doon na yun, tabi nun. Okay. So, may winner tayo doon sa ating question ko ano ang ibig sabihin ng RSEL. Ito yung ating topic for today. Meron na ba? May ano yung piniem sa atin kanina?
Wala. Mukhang mahihirapan sila. Sa ano na yan? Sa pa-question na yan. Wala pa po. Okay. So, ito, kayong tatlo mismong sasagot nito, ano? Ma'am Rasha, Sir Jam, and Ma'am Amira, no? Anong payo ang mabibigay ninyo sa isang taong may idea sa negosyo na may layuning panlipunan? Ladies first? Okay. Sige, ako na. Go ahead. Your advice lang naman. You know, personally. Okay, go ahead. Ituloy nyo lang po yung goal nyo na tumulong sa community. Kahit wala naman pong bigay galing government, Okay. kung sariling gawa mo, sa Allah na lang yun. Sa Okay. Allah na lang yung reward mo sa pagtulong mo sa kapwa mo. Yes, 'di ba? Okay, yung pagtulong na dapat sincere, hindi yung napilitan ka lang kasi ito yung ito yung policy ng SE para kailangan natin tumulong sa meron tayong social obligation, nakakainis. Come on, okay? Tama yung sinabi mo. That's nice, no? Yes. Si Ma'am Rasha. Oo. Kagaya po ng sabi ni Ma'am Ami, ipagpatuloy nyo lang po and love what you're doing. Kailangan mahalin nyo yung ginagawa ninyo para mapanatili ninyo hanggang sa tumagal po yung pagbe-business nyo. And kailangan sa business nyo palaging may puso. Yes. Yes. Kasi nga yung social mission. So kung wala kang puso, how can you lend help to your community if you don't have the, yung love for others, love for community. So, isa pa is pahalagahan nyo and ingatan nyo po yung business ninyo. Kasi kung walang business, wala rin kayong magiging social mission. Kasi naman talaga di ba? No matter kung kahit gaano pa kaliit or labo ng negosyo mo, if you don't love what you're doing, parang wala walang sense of what you call motivation. that? Yeah, motivation na to pursue what you wanna pursue kasi nga wala kang drive. Oo, wala kang drive. At saka hindi galing sa puso, di ba? Naniniwala ko niya pag nega vibes talaga. Yung negosyo mo, nega din talaga. You're inviting negativity. Yes, exactly. Okay. So, sir, what's your advice? Yes, ma'am. So, I think just a brief advice, earn profit. Okay. But just to be on the practical side, di natin magagawa yung social mission natin without the resources. Okay. So it is best na kahit na meron tayong puso para sa ating kapwa, patuloy pa rin tayo mag-earn ng profit para mabigay natin yung tulong na kinakailangan nila. Kumbaga parang, I don't know, actually, I believe in good karma, no? Pag, when you give, yes, you receive also. Exactly, Yes. Yun ang aking no? So, anyway, saan maaring makahanap ng kalagdagang impormasyon ng ating mga tagapakinig, tagapanood tungkol sa lab at mga social enterprises na sinusuportahan nito? Go ahead. So, sige, Ma'am Rasha. patuloy po kayong makinig at manood sa aming programa. Yes, yun ang number 1. Para makakuha po kayo ng informations with regards to social enterprise sa BARM. At the same time, pwede nyo po kaming puntahan sa nabanggit namin na address ng opisina namin sa loob po ng Bangsamoro Government Center. Okay. Tabi po ng BHRC, to be specific, sa Japan Arm po, and then we can have some talk there sa office po namin. Sino haharap sa inyo sa kanila? Russia. Kung sino po ang available sa amin. Kung sino Kasi available Ma'am Lix, doon, monthly po kasi nagkakanda kami ng Benchmarking. field work kasi kami. So, Okay. kung sino po yung available na nasa office namin, then we can have talk with them. So, they can also DM you ba sa page or they have to go there personally? Anong suggestion ninyo? Mas maganda I think it depends on them o kung ano yung availability ng bawat isa. Schedule sila ng Yes. I need to see you by lunchtime, ganyan, di ba? Could be, we have our Facebook page naman, so they can message us or What's the Facebook page nga? yung SE BARM or Cooperative and Social Enterprise Authority po. They can search po yun sa Facebook nila and message us, or much better pumunta na lang po sa office so that we can have personal talk So you're open around 8 o'clock in the morning? until 5 p.m. No lunch break ba ito? No lunch break. Yes, sa gobyerno, no lunch break, di ba? Yeah. Okay, even just sa bar, walang lunch break talaga. So, we only have 5 minutes bago mag-alauna ng hapon. It's August 19. And there you go. Wala nakasagot ng ating question, Nahirapan ata sila kung ano yung ating topic for
for today's edition ng ginhawang pangnegosyo. Ano yun? Negosyong panlipunan. Gawa at ginhawa negosyong panlipunan. Alright? Oo. So, our topic was Regional Social Enterprise Laboratory. Ayan. And there goes another edition, ho. And I'm sure yung iba sa inyo ay, looking forward for that very long, happy weekend. Yeah. Mag-i-start ang holiday on the 21st, right? It's Ninoy Aquino's Day. Yeah. And then, pwede na silang mag-leave by Friday. Pwede kayong gumawa ng palusot. Sabihin nyo, may sakit kayo. Sakit ng ngipin, tiyan, Pero ako advice ko, do not say, huwag nyo gawin palusot na masakit. You better tell na lang talaga yung truth talaga na you need to go on vacation. Kasi baka magkaroon kayo ng sakit niyan. Di ba? Yes. Magkatotoo. Maintindihan naman siguro yan ng HR ninyo. Huwag mo na akong sinungalingan. Alam ko yan. Okay. So baka gusto niyo naman bumati muna kayo before we say goodbye. Sinong, you say, magbati muna kayo sa ating mga listeners. Shout out ka na. Go ahead. Hi, Han. Actually, di ko sinabi sa asawa ko kasi mahiya pa rin ako. Okay. Pero, mamaya i-send ko sa'yo to. Baka bumati ka muna sa mga nanonood ngayon, sa mga netizens natin, yung mga viewers, mga listeners sa DXMS Radyo Bida. Hello, assalamualaikum po ulit. Alright. At sana po, panoorin at pakinggan nyo pa rin kami. Meron pa kaming next week. Yes, after the vacation, of course, babalik kami on the 26th, okay? Yes. So, Ma'am Rasha, So, thank you so much po sa lahat ng nakinig at tumutok sa aming live and on air ngayon. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Sana po patuloy pa rin kayong makinig. We have 3 episodes left. So, please be with us until this show ends. And maraming salamat po. Assalamualaikum sa mga taga-Sisaya na nakikinig sa amin and nanonood. And as well as sa aking family. Hello! Alright, Sir Jam! Go ahead. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din sa ating mga tagapakinig at sa mga kapwa nating Bangsamoro. Yes. Sama-sama natin itataguyod ang social enterprise, inshallah. Alright, thank you very much. Ma'am, may babati lang. Go! Binigyan na kita ng chance kanina. Go ahead, okay. Hi, Ma'am Director Samsia Ibrahim. Yeah. Ma'am Doc Hayat Pilas of Cooperative Division and Chief Avet of Finance and Admin Division, and also my Chief of course, Pangandaman. yes, next week si Sir Lininding Pangandaman ng ating magiging guest. Abatabayan po ninyo yan. So, thank you very much. Thank you, Sir Nur Jamil Alpi Makakwa, the Planning Officer 3 Hood ng Sisaya, and of course, Ma'am Rashia Mapog Emblawa Amir, Community Development Officer 2, and to Ma'am Bay Amira Lauban, Community Development Officer 3 ng Sisaya Bar Mendez. Ito, yan po ang gawa at ginhawa negosyong panlipunan ngayong tanghali ng Tuesday, August 19. Sa ating technical side, we would like to thank Sir Alan Hampak, sa transmitter si Sir Romy Kasilagan, and of course our ITs, we have Sir Carjan Daniel and Sir Azlan Muhammad Anis. And see you next week after vacation, ho. Gonna go now. My name is Nikki the Monster. Yan po ang Gawa at Ginhawa Negosyong Panlipunan. Bye! At sumainyo ang Gawa at Ginhawa Negosyong Panlipunan, isang programang hatid ng Cooperative and Social Enterprise Authority, BARMM. Tampok ang mga inspirasyong kwento at praktikal na kaalaman tungkol sa social enterprises, mga negosyong hindi lang kita ang hangad kundi ang paglikha ng positibong epekto sa ating lipunan. Napapakinggan tuwing Martes alas 12 hanggang 1:00 ng hapon dito lamang sa DXMS Radyo Bida 882 sa inyong mga radyo at sabay napapanood sa FB Live ng DXMS Radyo Bida, Cotabato City.